Halika rito, meron sa'yo papakita. Iilan sa quality sasakyan ba gagamitin? Pang travel, pang negosyo, road trip pa. Buti na lang dito napatpad ka na. Tuturo ko sa'yo paano, hindi ka lang bumili, may aral to. Papakita ko ano, kinakaganda niyan. Sasakyan nga na nais mo, kami bahala dyan. Surplus Pinas, pakita mo meron dyan. Dito sa Surplus Pinas, panalo ka. Presyo nga ba't kaya? Tiyak na makakatipid ka. Tara sa Surplus Pinas, tara. Surplus Pinas. Suzuki multi-cabs, Isuzu drop side mini dumps, Mitsubishi Cancer trucks and more. Mga quality na trucks can wait more. Hey, pakikita ko sa'yo kada units. Makikita mo agad sobrang sulit. Para bago mo bilhin may ID. Hello, what's up mga boss? Welcome to Surplus Pinas. Nandito na naman tayo sa ating Yard M or DMC Toril, Davao City, kung saan may featured unit na naman tayo. Ayan, kitang kita naman, halatang halata. Nasa likod ko na napakaangas, oh. Talaga naman. Alright, so yan ang ating Jimry project na ginawa para sa ating good customer. Shoutout nga pala kay Ma'am Evelyn at saka kay Boss Virgilio. So couple po sila. At talaga namang napakabait ng dalawang couple na ito. Talagang saludo ako sa kanila, sa patience nila. At sige, ipapakita natin. And but before that, ang story ng unit nila is ganito ang nangyari dyan. Yan na nga mga bossing, yan ang Smiley Edition na unang order nila Ma'am Evelyn at Sir Virgilio, no? Nung I think 3 years ago. At yan naman ang unang setup na ginawa natin sa interior and then sa exterior. So after 3 years at nag-decide sila na i-upgrade, kumbaga palitan ng look at kulay na din at the same time. Kaya eto ngayon ang featured unit natin na Jimry Edition. Alright. At yun na nga ang kwento ng unit nila bossing at ni Madam, ano? So napaka-astig. So yeah, and pakita natin kung ano nga ba at bakit naisipan nila na gawin yung setup na ito. Alright, so baka magkaroon tayo ng idea, syempre malaman natin at paano natin ginagawa yung mga ganito at anong materials na ginamit. So malalaman natin yan. Unang-una, shoutout kay Boss Migs. Okay, so isa sa partner natin yan sa mga Jimry kit. Boss Mig, shoutout sa'yo and more units to come pa tayo, syempre. So, syempre, shoutout kay UPEPS Concept sa ating team. And, syempre, sa buong team ng SP. Okay, shoutout sa inyo dyan. Sige, pakita natin ang Jimry Every Wagon DA64W series. Ayun na nga mga bossing, so ito ang ating Jimry na ginawa. Okay, napakaganda. So kung mapapansin nyo, syempre yung Jimny na Suzuki din na gumawa, yun, lalo na yung bagong model nila ngayon, napakaganda, di ba mga boss? So sa Japan kasi in-incorporate na ng Suzuki yan sa mga minivan nila. Kaya pinanganak si Jimry. Okay, yung tinatawag na Jimny slash Every, Jimry pinagsama, kaya Jimry yung tawag nila kahit sa Japan. So yan, at ginamit natin na material sa ating facelift kit is all fiber made mga bossing. So from the hood, fender, yung grill frame, and then the grill, okay, and then the bumper. This one, the grill nga pala is from original Jimny unit. So nabibili kasi yan online, yung grill na yan. So pwede yan, may access ang lahat yan, plastic made po yan. And hindi ko na din binago yung kulay niya, metallic silver gray yung kulay. So hindi ko na ginala at gusto na din nila ma'am at sir ang kulay niya as is. So yan, and then of course yung corner lamps, binili natin yan kasama, and then the headlight kasamang isa sa mga nabili natin, the fog lights. Ito na yung common na fog lights na ginagamit natin. Saktong sakto din yung
frame niya, kaya dyan na natin ginamit. Alright, so naglagay din tayo dito ng mesh. Open kasi to from making the bumper. Open yan, so nilagyan ko ng mesh. Double mesh po ito, merong screen sa likod and merong honeycomb mesh dito sa front. So ito naman dinagdagan ko na lang ng screen dito sa likod. Alright, so normally wala po yan, open lang. And ito, dati nasa top load ito nakakabit at nilipat ko na lang dito para din malinis sa taas. Kasi ang plano nila ma'am, gagawing pang camper itong unit nila. So nag-install tayo ng flat base roof rail, okay, or top load carrier, pero flat base siya. So pwede siyang lagyan ng mga overlanding tent, which is yun yung plano talaga nila ma'am, kasi mag-adventure sila, gala, adventure gala ang tawag yun. So and then dito naman sa likod, nga pala Smiley, ito yung Smiley edition. So napakita ko naman kanina, ito yung Smiley edition nila before, na all white. So binago natin yung color at syempre ginawa yung Jimny, and then nagpa-additional din sila ng tow hitch dito sa likod. So ginamitan natin ito ng square tube, which is the BI. I think this is 3.0 mm ang kapal nito, itong pinaka frame, kasi directly ito nakakabit sa chassis para syempre may tow hitch kasing pinalagay in case nakakailanganin na may hilahin or whatsoever. 4-wheel drive nga pala itong unit nila ma'am. Alright, so and then nag-install din tayo ng rear ladder. Okay, pang Jimny din po ito, na order lang din ito sa online, So pang Jimny siya. So ang ginawa natin, yung approach na ginawa natin is, since gutter type yung original niyan, kinonvert natin para maging bolted type. So naglagay ako ng flat bar dito, and then sa ilalim niyan is may flat bar din. So parang inipit niya yung pinakabuong bakal dyan para mas matibay. Dito din may flat bar, and then dun sa likod may flat bar, another one. So para mas talagang solid yung kapit. Mas mahina kasing kapag bolted lang diretso, so medyo weak po yung yung pinaka base ng kapit niya. So yan, nilagyan natin syempre para mas matibay. Alright, so ayan, isa sa mga indication kapag Smiley is crystal lens yung likod. Ayan, yung tail light nya. And as is yung mag wheels na ginamit natin para kila ma'am, ito yung original nilang mag wheels na 14, and then pinalitan na lang natin ng mud terrain. So yan na, extreme, Max Trek yung brand. So 14 inch ang size nyan, and then 165/55 or I think 65 pala, 165/65 R14 po. So mud terrain tires ang pinalagay nila ma'am. So yan ang and also ang pinaka naging additional nga pala pa is 3-inch lift up. So nag-lift up pa tayo ng 3-inch dito for more clearance. Alright, so ma-mention ko na din mga boss, etong kit na ginamit natin is actually pang DA17 na setting. Okay, so hindi talaga siya, meron din kasing pang DA64 talaga na model ng kit, pero since wala tayo nun, so ang ginamit ko is for DA17. And nagawa naman ng paraan yung mga brackets. So nagawa natin ng paraan. So hindi din basta-basta yung pagkakabit. So kailangan yung mga bracket nya is talagang maayos. Okay lang kung DA17, tulad nung isa dyan kay boss, meron tayo dyan Resty, DA17 Jimry. So yan yung susunod na i-release natin, Jimry concept. Originally pang DA17 talaga, pero overall sa looks nakuha naman. Ito, ginawa na lang natin ng groove dito, continuity dito. So dapat wala ito iba yung sa DA17. So dito nga hindi na natin nagawa since makapal yung part. Pero overall maganda pa din, di ba? Solid pa din mga boss.
Ayan oh. Jimny na Jimny ang datingan. Ayan. So pagdating sa interior naman, ito, nagpalit din pala ako ng fender light. Okay, LED na din. Siyempre para bumagay naman. And yeah, may pinabago din sila dito sa interior natin. Tulad ng seat cover, dati nakita nyo naman beige and brown combination, naging all brown na lang ang gusto nila ma'am. Okay, ayan. Dashboard hindi na natin ginalaw, as is yung dashboard kasi bumagay pa din siya sa pinaka overall setup natin. The ceiling, pinatanggal nila yung VIP na diamond stitch, at we go with the felt fabric kasi nga talagang malinis naman talaga tingnan yung mga felt fabric na yan. Ayan. So yan ang ating interior, no. Dito naman sa likod nagpa-add-on lang sila ma'am ng extra compartment seat. Well, dati meron na din naman, pero binago din natin yung color. So yan na. Yun, no. And isa pang upgrade na pinagawa nila is etong Lenovo dashcam split display. So yun po ang ating pinaka interior ng ating Jimry. So yan po. Pagdating naman sa nagastos, syempre mas napamahal ito since nga dahil galing ito sa I think 2 years ago nakuha nila na Smiley edition and then pina-convert to Jimry. Mas malaki talaga yung magagastos. Unang-una, nagpalit tayo ng kulay, and pangalawa syempre yung buong front pinalitan, re-bracket, and then heavy PMS na din nila ma'am. Yung aircon flashing cleaning na din nila. Nagpalit din tayo ng evaporator, radiator, at natambay din kasi ito nung nakuha nila since sa US talaga nakabase sila ma'am Evelyn tsaka Server Helio. Natambay yung unit at syempre napabayaan ng konti. So yun, kinakailangan natin i-recondition talaga. So nagawa na natin yun lahat. And overall kasi pag mga ganito sa front kit, and then nagpapa-additional ako ng at least 80 to 100k, depende na po sa pinaka gagawin. Okay, so yun ang medyo medyo madugulang din talaga yung pag gagawa since hindi naman ito pinanggalingan niya is original kit sa Japan, and then gumawa tayo ng molding at yun na nga, at that's the time na pwede lang tayo makapag fabricate ng ganito. So magaan siya, hindi siya mabigat syempre. Pwede naman gawing yung pinaka fabrication is pwede din yung steel fabrication. Tulad ni Dodong Laagan, okay na okay din yung mga gawa niya, steel fabrication. Ang lamang nga lang ng mga ganito sa fiber made is syempre yung mga curvature, yung mga detailed corners, etong sa bumper, etong mahirap gayahin kasi pagdating sa steel. So kapag steel made, medyo squalado kumbaga tingnan. Alright, so syempre si Dodong magaling din naman yun pagdating sa mga ganyan. So nakagawa niya ng paraan. So swerte na nga lang tayo at nagkaroon tayo ng access sa mga fiber made. So yun lang naman ang depende na sa customer. Kung gusto nila steel made, pwede. Kung gusto nilang fiber, hindi ko alam kung anong pinagkaiba sa price. So definitely eto para sa akin may kamahalan. Syempre mahal din yung kit sa Japan, nasa almost 200,000 kapag binili sa Japan yun original, and then magfa-fabricate tayo, at least half the price ang nasi-save ni customer with the same ng dating. Okay, the same ng datingan. So kung technically kapag DA64 W ang gagawing Jimry, ang pricing natin is around 400k. Kapag DA17 is nasa 450 pataas yung mga basic Jimry setup. So yun po.
And kapag may questions kayo mga boss, huwag mag-atubiling mag-message sa ating page, Surplus Pinas. And syempre pa-like and follow and pa-subscribe na din ng Facebook page natin. At sa YouTube. Okay, at saka sa YouTube, okay, pa-subscribe na din mga bossing. Alright, so yan ang ating overall Jimry DA64W series. Next, abangan natin yung Jimry DA17. So, nakaka-excite din yun. Ayun, yung parang color blue doon. Ayan, so sige lang, makikita natin yan very soon. So, yan po. At yun na nga mga boss ang ating Jimry DA64W series. At shoutout ulit kay Ma'am Evelyn at kay Sir Virgilio sa pag-order ng unit na ito. Lahat-lahat tinotal namin yung nagastos nila. Umabot din ng 200, at least 200 more or less yung nagastos sa rebuild ng unit na ito. So medyo may kataasan, pero salamat kila ma'am, nagtiwala sila sa atin at talagang hinintay nila. Nagka-issue pa nga ito yung EPS niya, na-delay pa yung delivery niyan mga bossing. Kasi nga nagloko yung EPS. At shoutout kay Zion, siya yung nakakuha ng problema. Kulang yung supply ng module ng EPS. I think may dalawang wire na weak yung power delivery sa module. So yun, nagawa ng paraan ni Zion. Salamat kay Zion na solve. At si ma'am talagang napaka-patient, si sir talagang wala silang pressure, kahit anong pressure na binigay sa atin. Gusto lang nila is maayos, wala silang maging issue pag nasa kanila na yung unit. So yun naman yung laging gusto natin, Kaya shoutout kay Ma'am Evelyn, napakabait nyo po. Kaya naman blessed na blessed yung couple na yan At ngayon papasyal-pasyal na lang sila gagamitin ito. Yun ang gusto nila, overlanding trip. So enjoy na lang sila ma'am sa kanilang retirement, kumbaga. Diba? Siguro ang sarap ng ganun, yung wala ka nang iisipin, mag-relax ka na lang. So one day lahat naman tayo dadaan dyan. So swerte na lang talaga. At itong napakabait na couple na ito talagang binibless. Dahil nga sobra talagang bait, wala akong masabi. Ayan, sige, medyo mahaba na nga yung video natin mga bossing. At kung may tanong pa kayo dito sa concept natin na Jimry, at message nyo lang ako sa page, pwede nyo akong video call anytime. Okay, shoutout nga pala sa mga bagong order natin. Soon, syempre, ma-feature din natin yung mga unit nila. So, yun muna mga boss. As always, drive safe. Kita-kits na naman tayo sa next video. Bye-bye for now. Surplus Pinas, yeah. Surplus Pinas. Halika rito, meron sa'yo papakita. Iilan sa quality sasakyan ba gagamitin? Pang travel, pang negosyo, road trip pa. Buti na lang dito napatpad ka na.